Kung ang Dallas Mavericks nakaangat na sa 10th seed sa Western Conference, ang Los Angeles Clippers nakapako pa rin hanggang sa ngayon sa 13th seed sa kanilang kasalukuyang record, 6 wins, 19 losses. Hindi pa rin sila nakakabawi hanggang sa ngayon matapos silang magkaroon ng 3-game lose streak. 2 beses pa lamang silang nananalo sa last 10 games na hindi magandang sinyales para sa team, na para bang ayaw nilang manalo at makaangat sa standing sa sobrang lamya ng kanilang pinapakitang laruan. Kaya ibinulgar ng isang insider na nakapagdesisyon ng front office na gawing available ang lahat ng mga role players sa trade maliban sa kanilang dalawang superstar na sina James Harden at Kawhi Leonard. Wala na rin naman silang tiwala ngayon sa mga role player na matutulungan pa nila ang team na makaangat muli sa standings ng Western Conference. As of now, kapag hindi nga gumawa ng malaking pagbabago ang team na ito, malamang sa malamang hindi sila makakapasok sa playoffs. Sa kabilang banda, sa pang-apat na pagkakataon, hindi na naman pinaglaro at ginawang DNP ni Coach Steve Kerr si Jonathan Kuminga ngayong araw laban sa Portland Trail Blazers kahit healthy ito. Nangyari na rin naman ito sa nakalipas na laban kontra sa Chicago Bulls at Minnesota. Dahil sa pinaggagawa ngayon ni Coach Steve Kerr, may ilang mga analyst at fans ang nagsabi na sumusobra na ang coaching staff ng Golden State since literal sinasayang talaga nila ang talento ni Kuminga. Imbes na bigyan ng pagkakataong makapag-ambag sa kanilang mga laro, mas gusto pa rin itong paglaruin ang kanilang paborito na si Brandon Podziemski na nagkakalat lamang ngayon sa opensa at depensa. And since ayaw ng Golden State gumamit ng malalaking player katulad ni Kuminga, literal dinodomina sila ng kanilang kalaban. Wala pa rin naman talagang pinagbago ngayon ang turing ng Golden State kay Kuminga dahil hanggang ngayon hindi pa rin nila ito binibigyan ng pagkakataong makuha ang kanyang full potential bilang isang NBA player, bagkus mas nakatuon ang opensa nila kina Stephen Curry at Brandon Podziemski na wala rin namang nagagawa para manalo. Kabilang banda, nagawa nga sana ng Phoenix Suns na makapag-comeback mula sa pagkakabao ng 20 points sa unang mga minuto ng last quarter matapos silang makalamang ng 1 point mula sa 3-pointer ni Dillon Brooks. Pero matapos niyan, hindi na nga pumbor pa sa Suns ang mga nangyari matapos ang pagkakakuha ni Dillon Brooks ng kanyang second technical foul sa ginawa nitong unsportsmanlike contact kay LeBron at nagawang foul ni Devin Booker sa 3-pointer ni LeBron. At kasabay ng pagtatapos, bagamat sobrang nabigla ang mga coaches at players sa pinakitang performance ni LeBron sa kabila ng kanyang edad, hindi pa rin naman nila napigilan ang sarili na magreklamo, lalo na si Dillon Brooks na hindi makapaniwala sa nakuhang 43 attempts ng Lakers sa free throws. Napakalayo kumpara sa nakuha nilang 25 free throws. Sa madaling salita, masyado nga daw pabor ang mga referee sa Lakers, lalo kay LeBron, na kahit man binanggana ang isa sa mga referee ng kanilang game, hindi pa rin nila ito binigyan ng technical foul.